Kasi para ang pinipinta niya doon sa proclamation speech niya, napakalinis nitong administrasyon na ito. Eh ako na may magtataka kung ganyan, dahil kung ganyan, di dapat ang sikmura ng taong bayan ay natutugunan. Hindi mahal, no, ang mga bagay-bagay at tayo ay tahimik na namumuhay dahil ang kailangan natin ay natutugunan. Unang tanong, sumasarap po ba ang pagkain pag may suka? Ay, nako, Admar, alam mo yung ano yan, maragsa, 'di ba, suka o Hmm, suka? Yung suka, suka. sa kanila 'yon. Yung suka, yan ay pambansang sausawan ng Oh, bayan. yun. Para mo ibaba ang usapin ng pagbibili ng suka sa linya na ginawa ay nakakalungkot dahil walang putahe sa Pilipinas ang naluluto lalo na doon sa mga paborito ng Pilipino Hmm, kung walang suka at ang suka ay sausawan, sarap no. yan. Kung titingnan mo sa ASEAN, hindi tayo maanghang, hindi tayo matamis, pero yung suka consistent at maraming klaseng suka. Ang sabi nga nung isa kong kaibigan, baka yung sinasawsawan ng suka nung nagsalita ay balsamic vinegar. Ay, Mahal yun. pang rich. So, oo, pang rich. Ang Sosyal. dato puti, 'di ba? Ang suka na galing sa nyog, ang suka na galing Tuba. sa cane, 'di Hmm, ba? Oo, sa tuba, ang suka na galing yung pinakurat. May mga suka sarap nun. tayong ganyan eh. Ang Tama. Ilocos, ang Iloilo, kilala diyan. So, nakakalungkot at na iwan sa usapin ng suka. Opo. Lalo na po siguro na nanggaling ito sa bibig ng pinakamataas na leader ng ating bansa na talagang andyan ang gobyerno para tulungan po yung mga kababayan nating nasa laylayan naman talaga, mga kapuspalad. Mm. Parang ang nangyari, nagiging matapobre po siya dahil sa paggamit ng termino na parang napabili lang ng suka tapos tinanggap yung COC, okay na. Prof. O, Oo, Admar, no? Alam mo lokohan yan eh, pinabili ka lang ng suka, kung ano nang ginawa mo. Pero para manggaling sa isang leader ng bansa, para maging yun ang salita niya sa proclamation rally. Tatandaan natin, no, yung bumoto sa kanyang 31 million, hindi lang naman yun loyalista. Mm. At ikaw ay pagkatapos ng halalan, ikaw ay pangulo ng lahat, hindi ka pangulo ng iilan. So nakakalungkot 'yon dahil parang linitanya niya na sila lang ang magaling, sila lang ang mabuti, sila lang ang dapat ihalal. Parang hinahati mo kaagad ang taong bayan at dinidiktahan, no, kung paano mahalal instead of binubuhat mo yung mga kandidato. Nagsimula siya sa isang nakakalungkot na pananalita na kinokontrast niya. Yun nga yung tawag dyan, no? Kinokontrast niya ang sarili niya dun sa 6 na taon ng dating Pangulo. Uulitin natin, 3 taon lang naman siya. Yung sinasabihan niya ng kung ano-ano ay 6 na taon. At yung 6 na taon, lumabas na ang taong bayan ay nagpasalamat with the highest approval and trust rating in the history of Philippine presidential politics. Ito'y 3 taon lamang at kung titingnan nyo doon sa buong pananalita niya, wala dong sinabi tungkol sa estado ng ating bayan ngayon. Yun ang nakakalungkot. Walang sinabi tungkol sa presyo, walang sinabi tungkol sa mga problema natin. Bagkus parang rename niya na, oh, ikaw ang may mali, kayo ang may mali. Ang framing niya, horrors eh. Ah, pero ano ang sitwasyon ng taong bayan? Yun dapat ang kanyang sinagot at doon dapat sinabi paano makakatulong itong 12 ito na ika nga ay mga datihan para mapaayos ang buhay ni Juan de la Cruz. Mm. And
Ang kaibahan naman sa naging pahayag ni FPRRD, bagamat pumitik siya, nandun siya sa pahayag na eto yung mga problema, 'di ba? Nilatan Mm. niya yung mga problema ang kinakaharap ng bansa. At sabi niya sa taong bayan, kung sa tingin ninyo ay nasolusyonan ito ng kasalukuyang administrasyon, piliin ninyo ang Mm. kanyang mga pambato. Kumbaga, pinopromote pa nga Mm. sila eh. Pero kung hindi Mm. naman, piliin ninyo itong pambato ko kasi meron sa kanila yung possible na makatulong sa ating mga problemang kinakaharap. Yan yung isa sa mga kaibahan talaga nung naging pahayag po, Prof. Oo, Admar, makikita mo naging fair siya. Imbis na sumagot, no? Ang pustahan nga kagabi, sasagot ba dun sa mga tinapon ng leader natin, no? Mm. Hindi siya sumagot. Ang isa lamang sinagot niya ay yung tungkol dun sa paggamit ng droga. At pinabayaan na niya at generalize niya. Kung gusto niyo sa kanila, di dun kayo. Pero ito yung aking mga kasama. Kaya napakaklarado na parang mali yata yung proclamation rally kasi ang proclamation rally is being made para ihayag mo sa bayan yung mga kasama mo sa slate. At bakit importante silang makilala? Una, pangalawa, sundan during the 90-day campaign period. Pangatlo, alamin ang background. At pang-apat, iboto. So, may sinabi pa siya dyan, yung, alam mo, ang demokrasya ay tungkol sa choice. No? Mm. At kaya ako dinadala doon kasi pagdating mo sa lokal, walang choice eh. Yung ginagawa nilang unopposed, no? Kaya paano marerehistro ng taong bayan kung ang isang kandidato ay unopposed at naging unopposed dahil inayos na maging unopposed. Ayun, failure yun ng demokrasya kasi walang choice. So maganda yung pagkakasabi ni Presidente Duterte at hindi siya nagtagal doon sa mga sinabi. Pero alam mo, maaanghang yung mga sinabi eh. Kasi hindi ko alam kung sinong gagawa ng fact-checking doon sa may 7 na sinabi ang Pangulong Marcos tungkol doon sa paano niya kinarakterize yung PDP laban. Mhm. And bago lang si Master Judea, ang negative campaigning po ba ngayon, Prof, ay kinakagat pa ba ng taong bayan? Or Mm. parang nagsasawa na ang mga botante na alam namin pag panahon talaga ng eleksyon, batuhan talaga, nagpipersonalan na talaga yan. Mm. Parang alam ko na yan, yung mga ganyang galawan. Ang gusto namin talaga, etong problema, anong solusyon ninyo, Prof? Oo, Admar, maganda 'yang tanong mo ha. Historically, ang Pilipinong botante ayaw ng tapunan ng putik, no? Very personal ang botante and yet ayaw niya yung tapunan ng putik. Itong ginagawa ay talagang tapunan ng putik na hindi hindi nako-contextualize, no? Katulad nung sinabi na bahid sa dugo sa tokhang. Para mong totally rineject yung nangyari nung 6 na taon na sinusuportahan naman ng tao. Ha? Sinabi niya yung kasabwat sa pagbubulsa ng sako-sakong pera during the pandemic. Abay, magpasalamat po tayo dun sa pandemya dahil na-handle ng maayos. Bakit ko nasasabi niyan? Una, hindi kumuha ng panibagong budget. Pinagsama-sama yung natitira para magamit yon. Pangalawa, sinubukan nilang i-depress yung presyo ng mga mask at lahat para sigurado ang bawat Pilipino ay meron. Pangatlo, sinisisi niya ang yan daw sa pinabayaang magkasakit at mamatay. Ginoong Pangulo, si Secretary Galvez, nasa inyo. Pwede niyong tanungin. Kinukuha niyo ngayon si Secretary Dizon, pwede niyong tanungin, ano ba talaga nangyari? Para muhusgahan ang isang bagay, lalo na dyan sa pandemya, na lahat naman ng bansa nahirapan. Yun ang hindi ko masisikmura. Pang-apat, tinira niya yung pumapalakpak daw sa China. No, ang dami niyang sinabi doon. Saan ba tayo nagkaroon ng problema? Kailan? Yung mangingisda,
nakapangisda dahil si PRRD sinigurado niya na buksan yung binomba ng tubig. Sinabi niya yan, nagfa-file siya ng mga anong tawag dito, complaint. So hindi naman totoo na meron pa siyang tinamaan ng Coast Guard, hinarang ang mangingisda, ninakaw ang island. Wala pong nanakaw na island noong panahon ni PRRD. Inagaw daw ang isla. So sabi ko, nasan ngayon yung nagpa-fact check? I-fact check no si Presidente kasi ito available naman, no? Tapos may sinabi siya doon na sakristan ng isang bulaang propeta. I was so surprised. Yung mga words coming from an incumbent, no? Nasabi dahil sa pagyurak ng ating kabataan at kababaihan. Mr. President, hindi pa naman ho, kasi yung mga sinabi niya, very wording on injustice eh. Hinuhusgahan na, biro mo sabihin bula ang propeta, hinuhusgahan na kaagad. Bakit what do you call this? Ang hustisya ba? Tanging ang pinuno lamang ang nagsasabi? No? Meron rin siyang sinabi diyan na wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen. Siguro ho, hindi rin ho ito tama dahil kung titingnan nyo sa Pogo, sino ba dun sa mga nasa slate nila ang nag-host ng Pogo facilities? No? Sentro ng lapastangan ng mga kababaihan, ang mga Pogo. Siguro ho, tingnan ho natin, kung hindi ginawang batas ang pagre-regulate sa Pogo, siguro ho mas masahol pa tayo. Ba't naging masahol? Kanino ba naging masahol? Ito bang administrasyon na ito o yung dati? Kasi para ang pinipinta niya doon sa proclamation speech niya, napakalinis nitong administrasyon na ito. Ako na may magtataka kung ganyan, dahil kung ganyan, di dapat ang sikmura ng taong bayan ay natutugunan. Hindi mahal, no, ang mga bagay-bagay at tayo ay tahimik na namumuhay dahil ang kailangan natin ay natutugunan. Opo, Mr. Judea. Prof, good afternoon po. Okay, regarding pa rin po ito sa Team Suka tsaka yung sinusuka, no? So, para sa akin, Prof, tingin ko, nagamit nila itong mga negative na salita ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa kanilang advantage sa PDP laban. Pero sa tingin niyo po ba, makakatulong sa PDP laban na kada patutsada ng Marcos slate ay sasagutin nila? Master Judea, ako ay naniniwala na maghaing ng programa, maghaing ng plataforma, yun yung tinatawag na take the high moral ground. Kasi ang gusto ng taong bayan, sandali lang mataas ang elektrisidad, mataas ang tubig, ang aming mga pagkain, yung panggisa, ang mamahal. Tugunan yun. Tugunan yung problema sa traffic, tugunan yung problema, ang dami nating problema. Pero ang nangyari, nagda-divert siya sa tunay na issue. Wala man lang binanggit dun sa ilang pahina, no? At ang masakit diyan, ang sinasabi niya, ito daw mga slate niya ay talagang mga batikan. Talagang ang tatanong kung batikan o ilang taon na sila sa Senado, nagbago ba ang buhay ni Juan de la Cruz? Yun dapat ang dadalhin natin sa presinto pag tayo bumoto. Ako ba ang buhay ko nagbago in the past 3 years? Ngayon, kung ang aking mga iboboto kalimihan datihan na. Mga sinasabi niya mahigit na 12 years. Lalo na yung mga balik senador. Mahigit na 12 years yan. Yung kabinete niya, hindi ba tama rin bigkasin na yung nangyari sa KOJC, nangyari sa administrasyon niya? Ay noong walang presidente, ang sumugod sa isang religious organization na nagyari na may namatay, may sinira, walang nangyaring ganyan. Pero sa kanyang definisyon, maayos at marangal ang kanilang slate. Doon ka magtataka, ito ba'y nambumuhay sa ibang verse? No? Kasi
parang yung mga sinabi niya, hindi naman yun ang katotohanan. Yes. Tapos the following day, sasabihin nila, we will not do any negative campaigning. well, to the slate of Alyansa, your leader just did. Mm-mm. So how can you now say we will not do negative campaigning when the president himself laid out to everyone in his baluarte? Yes. Diba? Yun ang nakakakuan. Sandali lang kako. Ba't sa baluarte mo yun, diba? Ba't sa baluarte mo binabasag yung mga ganong mga salita? Yes. Hindi ba dapat sa baluarte, iyon na yun? Mm-mm. So ako bilang nangangampanya, ang tinitingnan ko dyan, yung mga tao ba, pumalakpak, nakangiti ba, how were they? Kasi it wasn't a proclamation rally that we always see. Alright. So Prof, pahabol pa rin, regarding pa rin dito. Kasi sa tingin ko, ito po yung magiging campaign strategy nila. Kasi yung mga sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa proclamation rally, yung mga negative things na mga sinabi niya, sinabi pa rin niya doon sa isang rally or campaign diyan sa Visayas, no, maliban lang doon sa Suka. At kung papasyalan niyo po yung Facebook page ni Pangulong Bongbong Marcos, makikita mo niyo po doon as mas lamang po yung laugh emoji. So ibig sabihin po, pinagtatawanan po siya ng taong bayan. So now, ang tanong ko po ito, etong mga reaksyon ng taong bayan po sa leader ng alyansa ay makakaapekto rin po ba ito sa kanyang mga kandidato na ibang persona naman? Oo, Master Judea, nagulat ako na sumasama siya halos, no? Ang ayon sa aming pag-aaral, ang endorsement, ang number one endorser is si PRRD. Pangalawa si BP. Pangatlo si Presidente Marcos. So kung pupunta ka dyan, tapos hindi naman ikaw ang top endorser, pangalawa, babanat ka at babanat ng wala sa lugar. May problema yun. Kasi kung ganyan ang gagawin niya, imaginein mo, Master Dudea, kung 5 araw na sunod-sunod o 5 rallies na puros banat siya ng banat, ay talagang magagalit, ay galit na ang taong bayan. So ginagalit niya. So hindi ko alam kung anong klaseng estratehiya yan na imbis na pag-usapan ano ba ang mga solusyon natin. Yun ang pag-usapan. Pero kilala siya sa diversionary tactics. Alam naman natin na pending yung PhilHealth, pending yung GAA, di ba? So ito, maiinit ng mga issue na pag nabuksan ng Korte Suprema, magiging defining moment sa kampanya. Pending rin yung impeachment kahit ayokong pag-usapan yon dahil election dapat ang pinag-uusapan, pero dahil ginigiit ng ginigiit, makikita mo yung kumpas. Hindi naman Master Judea bobo ang mga botante. Correct. Okay, thank you po. Opo, merong isa siyang ini-endorso na noon ay grabe ang banat sa kanya. Sabi nga niya na grabe daw yung korupsyon ng mga Marcoses, tapos iboboto natin siya. Napakatalino na raw ng mga tao kung iboboto pa talaga siya, no? At nabanggit din siya na magkakaroon ng martial law kung maging presidente si Marcos. Tapos after nito, nung siya ay naghain ng kanyang kandidatura, ay panay-puri na sa presidente. Itong ganitong klase ng kandidato po, ano po yung basa po nyo dito, Prof? Well, alam mo, sino ba yan? Yung taga-Bukidnon o yung... Taga-Bukidnon. yung nagkamali. Na-relocate. Opo. Oo, na-relocate. O yung taga-Cavite. Ako... taga-Bukidnon po. Yung taga-Bukidnon. Alam mo, hindi na seryoso ang mga politiko sa kanilang pananalita. Kasi bakit ka gustong sumama sa administrasyon? Siguro, unang-una dyan yung pera. May pera, may makinarya. So, kung ako ay lalaban, gusto ko bumalik, mahalaga. Yan yung nangyari kay Tol Tolentino. Iniwan ang tumulong sa kanya, nagpunta dito sa may makinarya at may pera. Nagulat ako kay Senator Ping Lacson na nag-declare na independent pero nung proclamation nandun.
Nagulat rin ako siguro maiintindihan natin kay Senator Marcos dahil baluarte naman, kaya naandun. Pero makikita natin siguro sa inyong mga tagapanood, makikita na ho natin sino ba ang talagang nagpapakatotoo. Kasi kung ikaw talaga nagpapakatotoo, ang bayan, ang bansa, si Juan de la Cruz, ang dapat daladala mo at kapanalig mo. So doon sa nagsabing yan, makikita natin, yun nga yung sabi ni Presidente Erap, weather lang. Yan ang perfect example ng weather na politiko. Opo. Dito po sa kanyang speech sa Iloilo, sinabi niya rito, and I quote, yung alyansa, sabi niya, at nabanggit ko po yan dahil ipinagmamalaki ko ng alyansa lamang ang samahan na kumpleto ang kandidato sa bawat pesto na tinatakbuhan ngayong eleksyon na ito sa national hanggang sa pinakamalit na bayan ng sangguniang member. Yan po ay dahil tinitingnan po natin ang ibang mga partido nagkandarapa sila sa paghahanap ng kandidato. Hirap na hirap silang kumuha ng mga miyembro. Sabi pa niya dito, hindi nila maunawaan kung bakit ang alyansa na kumpleto natin yung lineup. Madali lang pong sagot dyan dahil ang alyansa lamang sa lahat ng mga grupong politiko na kasama sa halalan na ito, ang alyansa lamang ang may paninindigan. Hindi ito pagsasama para magtulungan lamang para tulungan na sila ay mahalal. Sila po ay may paninindigan na sila ay kapit-bisig na tutulong at gagawin ang lahat para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang mahal nating Pilipinas. Meron daw paninindigan at naging basihan ba ito na yung nagsama-sama yung iba't ibang mga partido, palatandaan ba ito na maganda ang isang line-up? Kasi kung maalala natin, galing din ito sa PDP laban yung iba. Well, Admar, diyan lumalabas ang tinatawag na budol. Opo. So, kung ganyan ang kanilang salitaan sa Iloilo na yan dilaw, no? Makikita mo yung girian doon sa traditional strongholds ng dilaw, pumapasok sila at tinitingnan at nagbabaka sakali. So, yung may paninindigan, gasgas na salita na yan sa politika. Kung kaya ako, parati kong sinasabi, pag kayo'y bumoto, isipin nyo lang ang isang bagay. Nagbago ba ang buhay ko ngayon? Yun lang ho. At kung hindi ho nagbago, klarado naman kung sino ang iboboto nyo. Ngayon, kung ang gusto nyo ay yung patuloy pa rin in the past 3 years, yun nga yung sabi ni PRRD, hindi sila ang iboto nyo. Yun ang demokrasya. Yun ang esensya ng demokrasya. Pero hindi ho sinabi sa demokrasya na kayo'y magpabudol. Prof, ano tingin niyo po dito? Kasi matapos po itong kontrobersiya regarding dito sa suka, mayroon pong dalawang natanggal dyan sa PCO. Sa tingin niyo po ba konektado ito dito? Alam mo, sa tingin ko, at siguro idagdag ko lang dyan, Master Judea, nagkaroon ng training yung kanilang mga social media. Sa tingin ko, kahit hindi coordinated yung sa side ng kay Presidente Duterte, mas lumalamang yun dahil kayang magdiskurso on an issue basis, samantalang yung kabila, tapon lang ng tapon ng putik. So, sa tingin ko yung nangyari dyan sa PCO, girian ng paano gagawin ang mensahe para sa eleksyon. Paano mo pababanguhin ang Pangulo para meron siyang kontribusyon sa endorsement. Paano mo siya ipapakita na leader na kayang, leader na may political will. Kasi in the past 3 years, hindi naman natin nakita yung political will na yon. Biglang nag-beast mode sa Ilocos, kaya ang taong bayan nagtaka. Bakit ganon? Bakit galit ang Pangulo?
Pero yun nga, ang kinakalimutan niya na maling-mali dun sa kanyang proclamation, nasan doon si Juan de la Cruz? Hindi nyo nabanggit si Juan de la Cruz. Ang nabanggit nyo lang, itong kagalingan ng pagpili, natural naman yung pag ikaw ay administration, kaya mong punan yung 18,200. Nasa iyo ang makinarya, nasa iyo ang pondo. Yung pondong yan, hindi lang maliit. Bilyong-bilyong pondo. At alam naman natin yan na dumaloy magmula sa Congress patungo sa local government. So, yun yung binabangga. Ang problema, ang taong bayan ho ang mahalaga. Sila ho yung botante, Yes. hindi ang mga politiko. Opo, thank you. Prof, nabanggit mo na ito yung issue dun sa China. First time ba ito na mangyari sa ating bansa, sa election natin, na may isang bansa na pumalag nang isinama itong issue na ito? Kasi nagbigay na rin ng statement yung spokesperson ng Foreign Ministry ng China ukol dito, at naging magandang hakbang ba ito para sa isang leader? Dahil alam mo naman, ang ekonomiya natin ngayon hindi ganun talaga kaganda, at ang partner natin talagang isa sa mga nangunguna dyan, yung China. Hindi naman nagbigay ng kaya matapatan ng Amerika, yung kaya maibigay ng China. Nakikita nyo po ba na may masamang epekto din ito lalo sa ating relasyon dito sa China? Ang ibang mga bansa talagang matindi yung ugnayan nila sa bansang ito, China. Si US naman doon na sila more on kapayapaan. Kausap na yung Ukraine at Russia dahil gusto ni Trump administration na ng kapayapaan. Nakausap na rin niya. At buong ipinagmalaki ang presidente ng China na tutulong sa kanya para dito sa kapayapaan sa Ukraine. Alam mo, Admar, ngayon lang nangyari sa midterm elections kung saan may foreign policy pronouncement at diniin laban sa China. Sa tingin ko, yung pagkakagawa ng speech niya, siguro meron silang mga certain sectors na gustong isama dito sa kanilang kampanya. Siguro mas mahalagang na isama niya doon yung pagpopondo sa AFP modernization at saka doon sa MUP, yung insurance ng mga sundalo. Bago tayo lumabas sa China, ayusin muna natin yung internal natin. Kasi pag lumabas tayo sa China, tatanungin ko uli, sino ba ang nagpatigil ng bilateral discussion? Sino bang ayaw humarap tuwing nagre-request ang China? Maiiwasan natin yung sitwasyon na yon kung maintain natin ang ating relationship, friendly relationship with China. Sino ba sa ASEAN ang sinabihan na do not bring ASEAN down to where the Philippines is? Klarado dito sa statement niya ng pagsama sa China, may linya siyang sinusunod. Pero kung ako, sana Mr. President, sinama niyo yung AFP Modernization Fund. Kasi mas magiging malakas ang Pilipinas kahit kanino. Isama mo na sa China kung tayo'y handa. Pangalawa, mas magmamahalin ka ng mga kasundaluhan, lalo na yung nakaretiro, kung yung pension nila ay nasa ayos, no? Yung MUP. Doon sa dalawang bagay na yon, yun ang kailangan nating matugunan. Hindi ang China. Kasi ang China, kung aalsin mo sa equation ng China, China is the biggest trading country very near to us. So parang sinasabi na rin ni Pangulo, wag na yan ang maging trading partner natin. Saan tayo hanap ng 1.2 billion na katao para bumili ng ating produkto? So makita mo yung linyahan na ginawa niya sa proclamation. Imbis na nag-reach out, 'di ba? Imbis na sinabi ano ba talaga ang posisyon natin sa usaping ito, parang naglista ng mga issues na kung bakit ang Pilipino, si Juan de la Cruz, ay dapat hindi tumingin sa China. Opo, siguro wala ka nang pahabol, Master Judea. Siguro Okay na bilang ako. panghuli na lamang po, Prof,
para sa kapakanan ng ating mga botante, dapat ba sila agad na maniwala dito sa mga, kahit hindi lang po dito kay Marcos Jr., sa lahat po, kasi mauuso talaga yung negative campaigning. Paano ba nila salain yung lahat ng kanilang mga naririnig? Kasi talagang magiging uso po yan, o talagang gagamitin po talaga yan na estratehiya na ipamukha na mabaho yung kanyang kalaban para siya po yung mabango. Admar, maraming salamat dyan sa tanong na yan. Dapat sa ang mga botante po, tingnan nyo talaga kung sinong unang pumukol ng dumi, siya ho yung madumi. Kaya ayusin nyo ang pagtingin nyo sa bawat kandidato, tandaan nyo ang plano nila at ihalal nyo sila dun sa planong yon. Yun ho kasing track record ng mga datihan. Napakahirap ho himayin kung ano ang kung saan sila talagang nagtaguyod ng interes ni Juan de la Cruz. Ang example ko dyan si Senator Ping Lacson. Hindi nga siya tumatanggap ng pork barrel niya at ang tagal at talagang nakapagpatipid sa budget. Saludo ako doon. Pero nung na-discoveryhan natin na siya pala ang author ng Resolution 10, 'di ba? Parang sandali lang. Parang you threw the Filipino public because of that. Kaya nga ang napakahalaga siguro matanong diyan sa mga susunod na araw, sino ba ang mag-re-rescind ng Resolution number 10? Sino ba ang mag-aalaw ng magkaroon ng liquidation, hindi by certification, ibalik dun sa 8th Congress na liniliquidate isa-isa? Pangatlo, sino ba ang aayaw sa pork barrel? Oo, wala na pong pork barrel pero nakita naman po nyo ang bukol sa DPWH budget. Ano po yun? Diba? Mas maganda sana mag-file na lang sila ng public works bill na ginagawa dati. Tapos lahat ng proyekto, long term, makikita mo hindi patse-patse. Marami tayong sino ba ang zero corruption. Mahirap po yung zero corruption, pero kung may titindig dyan at magsasama-sama sila, kahit iilan lang po, may alternatibong naririnig sa Senado. Mahalaga po ang Senado dahil two-chamber tayo. Dun sa House po, pag binaba po pag pumasok na ang local campaign, ang mahalaga po dyan, sinong nakatanggap ng pondo ng taong bayan at binubulsa. Yun po ang mahalaga dyan. Kaya dapat mapagmatsyag at talagang involved. Tingnan nyo po, makinig kayo, sumama kayo sa discussion dahil po ang 6 years ng buhay natin ang maaapektuhan sa ating ihahalal na senador at 3 taon ang maaapektuhan sa atin sa hinahalal nating kongresista at party list. Maraming salamat po, Prof, sa inyong oras at panahon. Sa ulitin po at Happy Valentine's Day. Thank you, Prof. Thank you! Happy Valentine's sa inyo! Maraming salamat si Professor Malutikia.